ano ang magiging penalty at ilang taong pagkakakulong? 5 milyon. Yan po yung penalty. Exactly. Sino naman tao doon? Kasi kung aalis pa siya, makakalayo siya, yun ay pwedeng makakagat. Delikado po sa mga nasa paligid. Exempted po siya sa batas. Yun. Paliwanag mo. Bakit po? Naging exempted po siya sa batas sa Republic Act 9147 dahil nasa peligro na yung buhay ng isang tao. Pero kung siya ay inaalagaan mo, napakadami mo kamagay dyan, pinapatay mo, labag na po sa batas mo. Yan po yung ipapaliwanag ko mamaya at ano ang magiging penalty at ilang taong pagkakakulong. Pag nakulong, may kasama ka kobra sa kulungan. Makikita rin po namin yung mga na-arrest na. Ang ganda ng usapan, talagang hindi pa tayo nag-umpisa yan. Makapoy na, oh. Kulong na agad, oh. Next. Patakot na kayo magtanong. Nakuha naman pre. Hello. So, di ba po meron tayong venomous and non-venomous na snake? So, for venomous snake, syempre meron po tayong mga karampatang kagamutan dyan. So para sa kung ano man po yung klase ng ahas na nakakagat, King Cobra or yung Philippine Cobra. Kasi iba po ang turok ng, sa King Cobra, ito rin ang turok ng Philippine Cobra. So paano naman po, kailangan pa rin bang turukan ang isang tao kapag nakagat naman ng non-venomous o ng hindi makamandag? Yun, ginatanong. Kapag nakagat ka ng non-venomous snake, siyempre hindi ka na pwedeng turukan. Kasi alam nyo, yung tinuturok sa atin, hindi naman basta tinuturok yun. Tinitignan muna, nakagat ka ng cobra, tuturukan mo muna lang tinitignan kung may allergy ka. Kasi lahat ng bagay na ituturok sa katawan natin, may allergic reaction. Hindi ka nga naman namatay sa venom, namatay ka naman sa reaction. So gano'n yung tanong niya na kailangan pa bang turukan pag non-venomous hindi na. Antay-tanong na lang ang ilalagay nila. Katakutan o hindi. Higit sa lahat, hindi sila dapat patayin. Bakit? Kasi nga, meron silang mahalagang gampanin sa ecosystem natin. Sila yung bumabagay ng mga peste. Yan, gaya ng daga, palaka, at karantang iba. Kaya bakit hindi na lang tayo mag-alaga ng pusa? Hindi kasi balanse eh. Hindi naman yung pusa makakasuot sa butas-butas eh. Diba? Kaya yan, hindi natin sila pwedeng patayin. Kaya kailangan snake awareness kasi una, wala nga tayong masyadong anti-venom vaccine. Kaya ang pinakasandata natin is snake awareness. Sige po ma'am, mag-iintindi ko. Yan. Neurotoxin. Na ang ibig sabihin, pag nakagat ka niya, ang pinaka-sentro ng kamangga dito ay maparalyze. Tamaan ng ulo o utak mo. Pagkatapos, yung utak mo, hindi na siya makakakuman. Mapaparalyze ka. Ay hintayin yung kidney mo, yung mga sistema sa katawan mo, hanggang makating sa puso mo, hanggang sa mamatay ka. Yan ang neurotoxin. Ano yan eh? Hindi naman yung kinagat, tinusok yan ng dila. Sabi, kaya doon naman tayo tinusok ng dila. Ibig sabihin, ang pumapatay pala, dila. Aba, grabe. Paliliwanag ko sa inyo ngayon. Ito po yung farm. Parang ineksyon yan. Ito ang venom gland. Dito galing yung venom. Nabubuo dito. Pag kinagat ka niya, may air sac dyan. Itutulak ng air sac yung yung venom. Palabas. Papunta sa sistema ng tao.
Ibig sabihin, dito sa venom gland, nanggagaling yung venom. Sa pangil, lumalabas. So, hindi sa dila. Inaano nila yung dila nila. Bakit may dila pa? Mga kaibigan, yung dila, dahil sila walang tenga. Walang tenga eh. Kaya nga ahas na bingi daw eh. Walang tenga, dila lang. Ginagawa nila, sa dila nila, sa portang nila, dyan sila nag-communicate. Dyan sila nag-uusap. Paano sila mag-uusap? May sounds ba yun? Wala. Nag-uusap sila through airwaves. Airwaves. Parang radyo. Through airwaves. Halimbawa, yung bahay mo maingay. Ayaw nila na maingay. Hindi sila makapag-communicate. Ngayon, yung tongue niya, ginagamit niya rin para malaman kung pagkain ka o kalaban ka. Sa pamamagitan ng airwaves din. Ayan. So, alam niyo na, dito nang gagaling yung venom. Hindi dito sa dila. Kaya yung iba, putol na ang ulo, pinaglaruan nyo, nakagat ka pa, patay. Meron pa siyang, pag pinutol mo ang ulo ng ahas, meron pa siyang 15 minutes na pagkabuhay. Kalimutan lang, kung dinurog yung pati ulo. Next po, ma'am. So, tama ba yan? Yan ang mga first aid. Mamaya, papaliwanag ko yan. Tingnan niyo muna maigi. Oh. Pinawala na lang. Oh. Pero, call for help na lang. Yeah. Okay, dito na tayo ngayon. Yan. Mga kaibigan, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ang gagawin kung nakagat kayo ng ahas. Yan. Ano, wala bang lalapit? Diyan na lang kayo talaga, mga brad, ha? Sige, hindi niya makikita. Halimbawa, naglalakad tayo sa isang pathway. Naglalakad tayo sa isang pathway, ha? Paglakad natin, doon may bandang doon ang pathway, may ahas, cobra. Alam niyo bang malayo ka palang dinig na ng cobra yung kaliskis, yung kaliskis mo? Dahil nakinig kayo ng awareness, pero kung natutulog kayo kanina, sorry. Okay. Eto na, maglalakad tayo. Tapos may cobra dyan. Nakakita mo ngayon, sabi mo, ay cobra. Eh kanina pa nakahanda yun. Yung danger distance mo, nandyan na. Kumbaga, anyan na yung danger distance, tumakbo ka ngayon. Eh, siyempre, pag talikod mo, in-offer mo na to. Yun ang kakagating niya, yung in-offer mo. Eto na. Manong, lagay mo yung paa mo dito, Manong. Kaya. Hindi. Dito. Kasi kung babae ito, hindi ko hawakan yun. Dito ka nakagat ng cobra. Yung iba, dahil matapang sila, pinabol pa yung cobra. Gusto niya makagat. Gusto niya makagat. Pinatay pa yung cobra. Namatay niya yung cobra. Pero namatay din siya pagdating sa kanya. Bakit? Nag-aksaya siya ng oras, kumilos siya ng kumilos. Once na nakagat ka ng cobra, umpisa na yan ang buhay mo. Click! Umpisa na yan, may timer ka na. Yan, kung nakagatan ka, mas mabilis. Kung siya naman, pangalat. Sabi
nila sa Boy Scout ka, di ba? Tatalian daw, susugatan, tapos isip-sipin, sige nga. Neil. Di ba? So, mag-i-effort ka pa, tatakbo ka pa sa bahay mo. Pagdating mo sa bahay mo, nasa na yung kamandag, eh di na andi. Andi na. Oh, di ba? Di ba? Kasi siyempre, lumagbo ka na eh. Ganito ang gagawin natin. Hindi ko sinabing huwag kayong nervyusin, mga kaibigan, mga pro. Kasi yung nervyos, pag nakagat ka ng cobra, ay si Superman, sutubuan. Kasi alam mo, mamamatay ka eh. So, yung nervyos, given. Dahil nininervyos ka nga, mabilis na yung circulation ng dugo mo. Pero kung gagawin mo to, malamang umabot ka sa ospital na nakakausap pa. Kasi yung sintomas na envenenate ka po, pag dumating sa bahay mo, ilang oras ang biyahe, wala na. Pagdating mo doon, wala na. Nakagat po ito, no? Nakagat po ito. Bakit ako ba? Huhugasan pa daw. Mag-i-effort ka pa. Ulitin mo yung damit mo. Ito. Band mo siya. Tama ito. Sir, mahigpit yun, mahigpit. Ganito lang, sir. Hindi masyado. Bakit hindi masyadong mahigpit? Para gumalaw pa rin yung dugo mo. Pero kasi ganito po yan eh. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya yung venom at saka yung dugo kung paano mangyayari pag naghalo sila. No? Pero panoorin nyo itong connection to eh. Tignan yung ginagawa ko, hindi masyadong maigpit. Yun, hindi masyado. Sabi na, mahigpit daw yan. Kapag naghalo yung dugo at venom, magiging buo. Buo. Hindi malapot. Buo. Hindi masyado mahigpit. Pagkaklab siya. Pagkatapos, kamay na pa. Kaya dami natin kamay na. Bakit isasama to? Samantalang ito lang nakagat. Ang main purpose natin para hindi kayo makagalaw. Kasi pag gumalaw ka, the more you move, the more you will die. Pagkatapos niya, kantayin, no? Pagkatapos niya, humigay sa klolo, magpabuhat kayo. Papunta sa ambulansya. Huwag kayo maglalakad. Ito yung sinasabi ng mga magulang natin na papasok sa loob ng bahay. Bakit ka papasok sa loob ng bahay? Dumiretso ka ng hospital. Paano po kung sa tubigan? Kaya, papaliwanag ko po sa inyo yan. Pero kasama yan sa question and answer natin. Mga nunupit na tanong na yan. Ihiga sa Paragos. Ito po. Pag ganito na, mabubuhat siya, siyempre, hingi ng tulong, diretso sa ambulansya. Ang unang bilin ko, kung kayo ay magbubukit o partner, magdala kayo kahit dikipad na cellphone. Dikipad na cellphone. Pangalawa, bota. O kaya sapatos na lang. Pero importante talaga, dikipad na cellphone. Bakit ko nasabi yan? May insidente na nadisgrasya siya, wala siyang matawagan. Kahit na nagawa niya na yung emergency, 2 araw ka sa bubuhat sa'yo din. Di patay ka din. Pero kung may cellphone ka, automatic, makakatawag. So yan, bubuhatin na lang siya. Doon, pagdating doon sa ospital, titigan na siya doon. Magagaling yung mga doktor sa ITL po, mga kaibigan. Wala kaming pera eh. Paano yun? Mahal naman tayo beno. Lumapit kami, bongo. Hindi yun. Ano sa akin? Program yan ako dito. Tignan mo, kahit 5, wala kang babayaran. Kaligtas ka pa.
Sa RITM, Alabang. Ang layo ng Alabang. Buhay pa kaya ito. Kaya nga tinuturo natin ito eh. Hindi ka dapat abutin ng sintomas sa loob ng bahay mo. Hindi ka dapat abutin ng sintomas sa lugar na to. Kung dadali mo pa siya sa albularyo, wala na. Pero, meron tayong option para hindi ka mamatay. Ano yun? Hindi kasi lahat ng cobra nagtatapon ng venom. Pag nakagat ka ng cobra, hindi lahat sila nagtatapon ng venom. Una, kailangan makita mo yung kinagatan na hindi namaga. Tapos, amalay niya yata. Joke lang. Tapos, pag ginanon mo, numbness. Numbness, yung manhid. Oo. Paglipas ng 3 o 4 na minuto, makikita mo, yung pakiramdam mo, parang ka nahihilom. Tapos may mga masasabit ka na sa yun na, umpisa ng sintomas yun. Pero huwag kang mag-alala, meron ka pang 3 hanggang 4 na oras kung gagawin mo ito. Pero ibig sabihin ay mamamatay pa rin. Mga kaibigan, mga sundalo, ganun yung ginawa eh. Ang problema, lumampas yung belo. Conservation and Protection Act, Republic Act 9147 ay upang maprotektahan at pangalagaan ang mga likas na yaman, paghayop o buhay nila sa ating kalikasan. Ang batas po na ito, ayon sa batas na ito, ang may mga jurisdiction sa mga wild-life species ay ang DNR, Department of Agriculture, at Palawan Council for Sustainable Development sa probinsya ng Palawan. So, ibig sabihin, hindi lamang daw po DNR ang nangangalaga sa ating mga likas na yaman at ang ating mga buhay nila na nasa ating kalikasan. Kasama po natin ang DNR, yan, Palawan, next slide po. Sila po yung ating nakakatuwang. Sila po dito ang taga-PA. Yan, next slide po. Chapter 4, Illegal Act, GAP-A. Ito po yung sinasabi, yung mga bawal. Pagpatay at pagsira ng mga likas na yaman o hayop. Pagdadala ng pinsala na nakapinsala sa sistema papaparami ng mga uri ng buhay nila. Ang example po nito sa pagpatay at pagsira, pagmingina, agahanap ng mga ginto sa ating kabundukan, pagsusunod sa ating kabundukan, illegal cutting trees, yung mga illegal logging, illegal quarrying. Yan po ang magiging problema natin sa ating ngayong ekonomiya. Pagpatuloy ang illegal quarrying, nasisira ang tahanan ng ating mga wildlife species. Kaya kung bakit yung mga Philippine venomous cobra ay dumarami sa inyong kabahayan. Kung tayo po mismo ay magtutulong-tulong, hindi po mararanasan ninyo ang ganyang senaryo. Pagpapatupad ng alinman sa mga sumusunod na gawain, kritikan na kailangan ng mga buhay nila, pangangalakan o pagbibenta ng mga buhay nila. So, ano po yung yung pangangalakan? Yung pangangalakan, pagkuha ng mga hayop. Ito po yung example, hunting, para ibenta, bawal po siya sa batas. Yung paghuli, gamit yung mata. Sino po ba dito may mga pamilya sa parte ng Bundok Peninsula na nangangaso, pag-uwi, may madalang po na sisig o Philippine Honey Parrot? Awal po yan. Pagbiyahe ng mga buhay lang. Sa pagbiyahe po, ito po yung trade. Example po nito ay yung sa iba't ibang lugar, pamuntang ibang bansa. Ito po yung
sa parte ng Mindoro, mayroon pong mga nanguhuli ng hornbill. Ang hornbill po ay critical endangered na. Yun po yung napakalaking ibon na mahawa yung back. Ginagawa po nila dahil sa bawal, pwede kasi silang manghuli ng maritime police or DNR or other law enforcement. Tinatago nila ito sa mga box. Ang nangyayari, pag tinago sa box, sabi nyo, hindi na ito mag-iingay. Nilalagyan po kasi nila ng tape yan, yung mga backpack. So, yung sa kanyang tuwa, nilalagyan din ng tape, pinakaubos na lang niya yung nakakal niya. Tapos pag in-export, magugulat ka lang kayo. Teka, nakukuha mo itong mga yung dito. So, ganun po yun. Next po. Okay. Killing and flying. So, pag critical endangered species. So, ang critical endangered po, example po yung hornbill, Philippine eagle. Magkaiba po ang critical endangered sa endangered. Ang endangered species po, ang example po ng endangered species, ito po yung Philippine kulasisi, Palawan pangkuling, Mindoro martipig, Philippine martipig, yan po ay endangered. So, mamaya ko tatalakayin yung pagkakakulong. Ito po aking babasahin, sana po ay magsilbili po sana sa inyong kaalaman. Ito po ay from former DNR Secretary Roy A. Simato. Muli namin ipinakita sa Pilipinas na hindi nila tatantunan ang paglaban sa illegal wildlife trade hanggang tuluyan maubos ang mga ito. Matapos ang 2 matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakasagip sa mga buhay na wild animal at pagkakaaresto sa may kagagawa ng krimen. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources, DNR Secretary Roy A. Simato, April 8 ng masagip ng mga tauhan ng Philippine Operation Group on Ivory and Illegal Wildlife that the country does not tolerate illegal wildlife trafficking and trade that is driving endangered species to the brink of extinction. So, hindi tinotolerate yung mga illegal wildlife trafficking na yan. So, yan nga yung ating gagawin. Natutuwa lang po ako kasi yung mga NGO group po tayo dito, yung mga Triskilyo, Taugama Philippines, Barangay, at sa yung mga dito po ngayon, ay nawa, tayo po ay magtulong-tulong upang maisipan natin yung mga buhay ilang na nangangarip mahubos sa ating kalikasan. Sadya po sila ay napakahalaga. Kung sila po ay mahuhubos dahil sa mga illegal quarrying, illegal logging, kayo din po ang magsasasa nito. Kagaya ng Sariaya, Umahana, sila nakakulay dahil sa illegal quarrying. Bukod sa illegal drug, napakasama kaya illegal drug, ilan niyo po sa inyo lang binabasa. Bukod sa illegal drug, human trafficking at arms trade at illegal wildlife trade ay pang-apat sa pinakakinabangang krimen sa buong mundo na kumikita ng 23 billion kada taon. Naging kilala rin ang Pilipinas bilang consumer source at transit point ng illegal trade ng wildlife at mga produktong nagmumulat dito na nagiging dahilan upang manganib ang populasyon ng mga species at maapektuhan ang ating economic development at biodiversity. Ito po yung sinasabi ko. Yung pag-trade, pag-export, papuntang ibang bansa, dahil sa bawas, dahil sa napakaigpit, kahit anong higpit po natin ng gobyerno, ng DNR,
kung mismo sa hanay ng gobyerno ay may mga protektor, lulusot at lulusot pa rin. Ayon na naman po ulit kay Sir Simato, hindi titigil ang gobyerno sa kampanya nito hanggang mawakasan ang illegal wildlife trade. We are not going to stop the fight against illegal wildlife trade. It's worth fighting, anak halili. So yun po yung ating noong Hulyo 2013, pinangunahan ng DNR ang pagsira sa bababa sa 5 tonelada dismaging helicopter. Tapos gamit ang roller. Dahil dito ang Pilipinas ang naging unang bansa sa Asia na sumira sa pinakamaraming ivory stockpile bilang suporta sa pagdaigdigang pagsupok sa illegal wildlife. Itong nakalipas na April 8 na makagawa ng operasyon ang Task Force Poling ang pinagbilangan ng mga tauhan ng University Management Bureau, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police, at sa barangay Dahika, Maging City, Davao. Nakakakumpis na ng 450 species ng ibon, mammals at reptiles, kabilang na dito ang endangered na black and kakatus. Sino po kakatus? Sa kaya natin, no? Kakatus. Para sa Kinichinilang nakakuha na kalista at takalaan ng Convention and International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna, and Flora. So yun po yung hindi lang po sa Koka. Ibig sabihin po nito, itong binabasa ko, ito po ay general. Kahada na po ito. Hindi, pag sinabi kasi natin ay 147, baka listener nyo sa Google, baka isipin nyo po, ang sakop lang nito ay yung sa wildlife species, yung sa wild, na hayop. Sakop din po yung mga alaga na lovebird. Sa lovebirds po, kailangan po ng permit na CWR. Pag wala ng CWR at kayo po ay ng maraming alaga, illegal possession. Nagkaroon din po ng isang international agreement sa pagitan ng mga gobyerno na layunin pamiyak na hindi manganganib ang mga wild animals at plants international trade at ma-regulate at hindi maabuso ang mga species na ito. So, hindi lang po tayo nakapokus sa wildlife, pati po yung mga plants sa kabundukan, yung mga kinukuha ng ilang-ilang, bawal po yan. Yung mga halaman, bulaklak na nakikita nyo sa kabundukan, bawal po yung pagtakunin. Once na kayo po ay nakita ng DNR, DENRO, deputize, pwede po kayong i-arrest anytime at i-inquest. Yan po. Baka kasi nakakita lang kayo ng magandang bulaklak, ito kunin nyo na. Hindi po pwedeng ganon. Ang anahaw po, ganun din. Kailangan din ng permit. Ang pagkuha din po ng mga kawayan, ginagamit natin, kailangan din po DNR. Ang sarili, at marami naman kayo puputulin, mas maganda kung kayo ng permit. Wala po yung pinagkaiba sa pagpuputol ng puno. Ayun po, hindi natin sakop yan. Sakop po yan ng ECA. Actually, ang permit lang naman ng sa Tenso, 100 pesos lang naman. Napakababa. Kaya lang, may requirements. Pag hindi ka nakapag-comply ng requirements at mas pinili mo maging illegal, bahala ka. Pwede makulong yung nagputol, o kung pwede makulong ikaw. Pero mas kawawa yung trabaho pag nakulong.
Napag-alaman din po na ang mga nakumpiskang exotic animals ay ilang linggo lang nakalagay sa naturang lugar para sa safekeeping bago ibiyahe ang mga ito at ibenta sa ibang ibang panig ng bansa. Naaresto ang 2 katao na nagsisilbing caretaker ng mga wildlife animals. So, mayroon kasi kaming video niyan ng aming inuli sa Tanawan, Batangas. Ito siya, para sa mini farm. Kapit pala niya sila. Kung wala siyang farm permit, illegal pa rin. Hindi ka lang pwede magbenta. Illegal pa rin. Yung po kung bakit pinagbabawal. Ang mga na-arrestong suspect sa Tarantula, nasabi niya Tarantula, shipment at Indonesian wildlife ay sinambahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9147 o mas kilala sa tawag na Wildlife Resources and Protection Act na nagbibigay ng parusa sa illegal wildlife trade. Sa ilalim ng batas, ang pagbebenta, pag-iingat at pagbiyahe ng wildlife species ay maaaring maparusahan ng 2 taon, pagkakabilanggo at pagmumulta na hindi hihigit sa 200,000 piso. Next na. Hindi pa. Ito po. So, yung Protecting Act, dumping waste. Sino pamilyar dyan? Yung mga magtatakong. Yung mga magkuha ng mineral. Yung illegal logging. Yung illegal quarrying. Sa quarrying, ano bang kaso? Tech quarrying. Pagnanakaw ng mina sa ating kalikasan. Sa critical endangered, vulnerable, threatened, other wildlife species, may pagkakakulong po siya na pinakamababa ay 1 buwan hanggang 8 taon o kaya naman ay magbabayad ng 5,000 hanggang 5 milyon. Yan po yung kailan Next slide, ma'am. Trading of wildlife. Kung nakinig po kayo, yung sa trading of wildlife, ito po yung pagka-detain, biyahe. May pagkakakulong po siya na pinakamababa ay 1 buwan hanggang 8 taon o kaya nagbabayad ka ng 200,000 hanggang 300,000. Mababa na naman. Pwede kayo mag-loan yan. Next slide, ma'am. Collecting, hunting, or possessing. Ito yung possessing, yung possession. Pagka kayo po yung sabi ko nga, hindi naman natin yung may alaga ng hayop na galing sa wild. Tarantula. Lizard gecko. Tapos ay lovebird. Illegal possessing pa rin po yan. Kaso pa rin po yan sa time 147. May pagkakakulong siya na 10 araw hanggang 4 na taon. O kaya na may mababayad kayo ng 1,000 piso hanggang 300,000 piso. Baba po, no? Pero yung record, hindi na nawawala. Pero advice po sa inyo pag-watch ng Bitcoin na nakasuhan, hindi lang basta kaso. May kaso pa kayo sa DNR admin case, may kaso pa kayo sa PNP sa private crime of 7. Next one. Maltreating and inflicting other injuries. So, pagmamaltrato daw. Pag isang uri ng hayop ay inatrato. Halimbawa, pinutulan ng pakpak, pinutulan ng kung ano-ano, yung kagaya ng mga marami dito sa inyo, yung grabis, yung martinis, yung buhay itim, na nagsasalita, natanggal ng dila, labag din po yan sa batas. Yung pag-transport, no? May pagkakakulong po yan na pinakamababa ay 5 araw hanggang 1 taon. O magbabayad ng 200 pesos hanggang 100,000 piso. Mababa ka rin. Next one. Ito na yung pinakala. Bakit nga kasi nababa ng penalties ng DNR? Yan po yung layunin namin na makakako. So, ito po yung mga naging accomplishment na pagiging isang DNR deputized page po namin. So kami po ay nakapag-piska sa bayan ng Mayay Laguna, Barangay Dalangka, Lucena City, Mayaw, Lucena City,
Yan po ay arrested with National Bureau of Investigation Criminal Investigation Detection Group o CIDG. Abutin namin ng gabi pag salita pa. Yan po yung mga naging Maganda niya yan. Moment na yun, meron kapal nun. So, hinihinayan ko po, bago tayo magtapos yung speech na ito, sana po itong mga NGO group sa ilalim ng batas ay makatuwang po sana kayo. Huwag patayin ng mga hayop, sa halip ay bumuo ng non-government or grupo samahan na maprotektahan ng mga hayop laban sa extinction at illegal animal activities tulad ng illegal trading. Sana po ay makatuwang po namin kayo. So, mayroon po na mga nilulungsad na deputized way yung pwede po naman yung mga nagabarangay mag-aakongay lang po sa DNR o Senro at kayo papatraining. Tapos magkakaroon mo kayo ng ID na katuwang na authorized nyo na yan, mag-inspection, mag-huli, lahat po. Huwag yung gagamitin sa mali. Ako, yun lamang po ang one group for today's and then sino ko yung tanong? Yes, sir. Kagaya po yung bawa, Pino, kala yung bahay, na yung format dapat po yun. Yung lote niyo po, tatayo ng bahay. Ano po po tayo puputulin? Kailangan niyo po ituwa sa DNR. Hindi po tayo kahit po sarili. Ang tinaka po niyan ay SPA, Special Power of Attorney, titulo ng lupa, nasa katunayan sa inyo po yung lupa na yun. At kung halimbawa mo naman ay patay na yung may-ari, yung anak ko na pinagsak sa lupa yun, dapat siya ay may approval na punong kahoy yung dadalhin ko sa DNR. Kung mabilis na yung pagkakete. Pwede po. Ano lang po yan, isang araw, kaya po yan isang araw. Pagkakita po kayo yan. Kasi once na kayo po ay nahuli, sasabihin niyo po kasi sa apprehension officer na pagkakita ko sa barangay. Si barangay po niyo mapapalikan ng DLG. Kawawa naman sa kapitan, kawawa sa kagawad. Pwede kasi sila makasuhan yan eh. Ang ating kong pinaka-point dito, ano yung authority, di barangay, para bigyan ka ng permit. Yung ating pinaka-kuhan. Kasi delikado po, kabisok na muna, maraming barangay, may bigyan ng permit, yung pinatawag ng DILG. Kasi, hindi na, susulat kaya sa DILG, si barangay, bigyan ng permit na to. Eh, hindi naman sila authorize. Wala po ang barangay. Opo. Next po, sino pa po may tanong? We are open for question and answer. Mayroon kami mga questions po kayo. Opo, may mga question po. Nakapirni, ang mga question. Baka matakot sa tao. So, magandang hapon po. Ako po si Sixten Queen. Ito po yung alaga ko na tiger, reticulated python. Siya po ay endemic pero yung morph niya na tiger, hindi po siya yung karaniwan niya makikita dito sa atin sa wild. Sa ano lang po, siya po kasi ay lysis ngayon. Ibig sabihin, magpapalit pala, madulo no. Kaya po siya ay medyo blurred yung mata, medyo pink yung ilalim, tsaka medyo hindi ko na yung kulay niya ngayon. Tapos siya ay ginagawa ko ay hatchling size. Okay, maliit pa kasi tabahan sa daliri.
Tapos napakain siya ng kanin ng taon. Kanin ng taon ako. Tapos yung pagpapalaki sa kanya, depende yun sa pagpapakain niyo. Kuwari, mas madalas yung pinapakain, mas mabilis siya lalaki. Mas madalang yung pinapakain mo hindi. Hawakan mo. Mapagaling yung paglaki niya. Tsaka nakadepende rin yung sa klase ng ahas. Kasi hindi lahat alaki ng ganito. Meron tayo dyan mga bronze back snake, mga rat snake na hindi na ganito kalaki. Timba niya ngayon. Alaga nga yan. Kaya makinis. Mas malaki yung Isang pakain niyo po sa kanya ay manok tsaka rabbit. So, yun po ay tatlong pirasong manok na calls. O kaya po yung dalawa, o kaya tatlong pirasong rabbit na adult. Tapos yun po ay matututaw. Kasi rin natutulong sa kanya mga wambing. Talaga sana yung may po ng ahas. Kung maano nyo, di ba sabi bawal mag-alaga ng exotic, Bibi ang pinapakain. kaya pa wala pag-alaga ng ganito kasi po, siya po yung naka-register. Pinagkuhaan po nito yung sa DNC sa Manila. So, ibig sabihin po, legal po yung pagkakalaga kasi naka-register po siya sa DNR. Yes po. Meron pong ngipin. Kasi po kapag po tinanggal niyo, mas lalo silang may stress. Mas lalo silang natatakot sa tao. Tsaka mahirapan siya kumain. So, dahil siya yung nagiging kasama na 6 na taon, kahit ibuka ko yung bibig niya, o kahit anong gawin ko sa kanya, hindi niya amin. Pero pag iba, yun lang hindi ko alam kasi hindi ko pinapalang siya sa ibang tao. Gusto na pumasok yun. Kasi siya po ay nagpapalit balat. Mas malaki yung sa namin ng Siya po ay Tapos kapag po nakapag-breed siya, so normal na rin eh. 50% po ng kamukha niya na tiger, 50% po ng wild type. Ay, lalabas siya! Oh, lalabas! Ay, lalabas! Ang average po 30. Walang ahas na pag pumasok sa gayanan, lalabas po. Opo. Kapag po yung babae, ilang beses na nakapag-breed o kaya po yung malaki lang, mas madami po yung tulad na produce nila. Tsaka depende rin po yun sa intake ng pagkain. Napunta sa iyo, ano? Mas madami siya magsasabi sa intake. Opo, mas madami po. Pwede po siyang hawak. Pwede po siya pag PPC kasi po, siya po ay nagpapalit balat. Since gusto po yung balat ngayon, baka po siya ma-irritate or magalit. Kaya pala makinis, ano kaya pala maano siya? Makinang, nagpapalit siya. Saan napasok? Kasi baka magka-interest sila mag-alaga ng wild yan. Opo, hindi po, basta tayo pwede kumuha ng white na itik. Hindi po porket, meron na po, pwede siya kumuha. Kasi kung siya nga po ay naka-register sa ano, yung pinagkuhaan ko po, inusuhan ko ako ng NTP, resibo tsaka yung Certificate of Wellness. Kaya hindi po porket yung iba may ganito, lahat pwede mag-alaga. Tsaka po, kapag po kasi mag-alaga ko yung galing sa wild, yung kinakain po nila, siyempre, nakatagal, mga ano, pwede rin po yung magkaroon ng mga bacteria, magkaroon ng mga ano, may sakit yung ahas, may tato, may garapata. Okay, nagkakaroon po sila. Nagkakaroon din po. Pumasok na. Ang pagpapaligo po sa kanya, nakaganyan. Tiligan, dito lalapit. Kasi po, mas gusto niya siya nakababad. Kesa yung sasabunin mo parang gano'n ayaw po niya. Basta po nakalubog siya sa tubig. Tapos iniiwan ko yung bukas sa Ate Ara, lalagay daw sila. Kailan yung gusto ka, lang siya. Siya po kasi yan pasama sa bahay. Ay, pasok yan sa bahay. Pwede po yung mas like, mapagkamali ng pagkain. Anong oras ng pagpapakain? Sa kanya po kasi ginawa ko na routinely. Walang araw-araw, tinitingnan ko sa kanya kung gano'n siya kagutom. Tapos, ang pagpapakain ko sa kanya, sa cage lang. Kasi kapag pinalpasan mo, tapos kapag akala niya may kasunod pa, lahat lang pwedeng gumalaw na may body temperature ng katawan o mainit, pwede niya i-spray kasi akala niya pagkain. Kasi yung amoy ng pagkain, around pa rin sa bibig na sa katawan.
Ang sa kanya, pagpapakain po sa kanya, ganito kalaki. Pwede po once naman. Pero kapag po yung maliliit, yung mga hatchling, yung mga every week, kanya ng buo yun. Kapag po manok pinahay ko sa kanya, gusto niya buhay. Pero kapag po rabbit, it's either buhay o patay, kakainin pa rin niya. Kasi mas gusto po niya rabbit. Ay, saan pa labas? Malaki pa dyan. Ang ahas po na lumalampas ng 8 feet, mga constrictor, kung tawagin yung po naligis, delikado na po sa tao. Kaya po pag mag-aalaga ng ganito, kapag meron po kayong 8 feet above na ahas, kailangan meron kang isang kasama o mahigit pa mas maganda. Kasi po, hindi biro talaga yung lakas nila. Kahit po yung maliit, mas ganito ang kapayat. Once na makabunta sa leg mo, talaga kaya ko yung patumpay. Behavior niya. Talaga pong instinct na rin po yung Pag ibang tao, sa kanya siya, ganun yung ibang tao. Depende po yun sa ano.